Prepare sa Tagalog, basahin po natin ang Zechariah chapter 14. Simulan natin sa verse 1. Tapos tumalon tayo sa verse 6. Verse 1 hanggang 4, then tumalon tayo sa verse 6 para mabilis, then tuloy-tuloy hanggang verse 14. Behold, a day is coming. Ayan, yung sa verse 1. Narito, ang araw ng Panginoon ay dumarating na ang iyong samsam ay babahagihin sa gitna mo. Hanggang verse 4. 1 hanggang 4, tapos tumalon 10 verse 6. Sapagkat aking pipisanin ang lahat na bansa laban sa Jerusalem sa pagbabaka. At ang bayan ay masasakop. At ang mga bahay ay lulooban. At ang mga babae ay dadahasin. At ang kalahati ng bayan ay yayaon sa pagkabihag. At ang nalabi sa bayan ay hindi maihiwalay sa bayan. Kung magkagayoy, lalabas ang Panginoon at makikipaglaban sa mga bansang yaon, gaya ng sila'y makipaglaban sa araw ng pagbabaka. At ang kaniyang mga paa ay magsisitayo sa araw na yaon sa bundok ng mga olivo na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silanganan. At ang bundok ng mga olivo ay mahati sa gitna niya. Sa dakong silangan at sa dakong kalunuran, at magiging totoong malaking libis. At ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilagaan, at ang kalahati ay sa dakong timugan. Para mangyari yan, isang malakas na lindol. Mahati yung bundok, ulibo. Then tumalon tayo sa verse 6. At mangyayari sa araw na iyon na hindi magkakaroon ng liwanag, at ang mga nagniningning ay uurong. 7. Ngunit magiging isang araw na kilala sa Panginoon, hindi araw at hindi gabi. Ngunit mangyayari na sa gabi ay magliliwanag. At mangyayari na sa araw na yaon na ang buhay na tubig ay magsisibalong mula sa Jerusalem. Kalahati niyaoy sa dakong dagat silanganan, at kalahati niyaon sa dakong dagat kalunuran, sa tag-init at sa taginaw mangyayari. At ang Panginooy magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy magiging ang Panginoon ay isa, at ang kaniyang pangalan ay isa. Kaya ganyan na lang muna tayo sa verse 9. Ulitin natin yung verse 9. At ang Panginooy magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy magiging ang Panginoon ay isa, at ang kaniyang pangalan ay isa. Balikan natin yung verse 4. I-connect natin doon sa verse 9. At ang kaniyang mga paa ay magsisitayo sa araw na yaon sa bundok ng mga olivo na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silanganan, at ang bundok ng mga olivo ay mahati sa gitna niya sa dakong silanganan at sa dakong kalunuran, at magiging totoong malaking libis, at ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilagaan, at ang kalahati ay sa dakong timugan. Manalangin tayo mga kapatid. Salamat Panginoon sa iyong mga salita. Mangusap ka sa amin. Ito'y isang topic na kinakailangan unawa. Panginoon, patungkol sa hula mo sa darating na panahon, na naniniwala kami ayon sa katotohanan ng iyong mga salita na ito po ay nagaganap sa aming panahon. Marami pong salamat sapagkat
Binigyan mo kami ng mga palatandaan, binigyan mo kami ng mga hudyat upang kami ay tumingin sa iyo, magbalik loob sa iyo, maging matibay sa pananampalataya hanggang sa araw ng iyong kapahayagan. Purihin ka, Panginoon. Dalangin namin ang iyong presensya na maramdaman, kumilos sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray, lahat magsabing, thank you, Jesus. Amen. Makakapo na po kayo, mga kapatid. Zechariah chapter 14. Ito po ay isang hula na pumapatungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Tatlong Abrahamic religion, pare-parehong naniniwala sa pagdating ng Messiah. Kaya lang magkakaiba yung explanation nila at magkakaiba yung kanilang pananaw when it comes to Messiah. Okay? Number 1 is the Jew. Number 2 are the Christians. At yung pangatlo ay yung mga Muslim. Abrahamic religion ito eh. Itong tatlong ito, tinitrace back nila ang kanilang pinagmulan kay Amang Abraham. Okay? Hindi katakataka kung bakit merong tayong mga pagkakahawig sa ating paniniwala. Hindi man sa kabuuan, hindi man sa kalahatan, pero merong mga magkakapareho tayo sa paniniwala. At ano yung mga pagkakahawig natin? Pagkakahawig ng Hudyo, ng Muslim, at ng Kristiyano. Yung tatlong ito ay pare-parehong naniniwala na merong iisang Diyos na may likha. Tanungin mo ang Hudyo, oneness po yung mga yan. Ang mga Muslim ay ganun din. Pag tinanong mo ang mga Kristiyano, yan din ang sasabihin sa iyo. Meron lamang iisang tunay na Diyos. Kaya lang, pagdating sa Kristiyano, medyo merong magkakaibang mga pagpapaliwanag. May nagsasabing iisang Diyos, absolute one. May nagsasabi namang iisang Diyos, pero may pero. Sila ay binubuo ng tatlong persona. Okay? So, ganun pa man, yung konsepto ng pagiging isa ng Diyos ay nasa tatlong reliyon na ito. So, yun yung similarity natin. Another similarity natin ay yung paniniwala sa sacred writings. Naniniwala tayo sa Holy Scripture. Ang mga Kristiyano, we believe in both the Old and New Testament. Ang mga Hudyo naman, ang kanilang Holy Scripture is the Old Testament. Pero ang Muslim, ang Holy Scripture nila ay compilation ng Torah o yung book ni Moses plus yung mga writings ni Muhammad. At doon sa writings ni Muhammad, may mga hinango din doon sa writings ng mga Christians. So, pinagsama-sama nila. So, we both believe in Holy Scripture. Okay? Another similarity ng Hudyo, Kristiyano at Muslim ay ito nga, yung paniniwala sa Messiah. Marami pang mga similarity, pero nagbigay lang ako ng ilang example para maintindihan natin na meron tayong kahit papaano ay pagkakahawig or similarities. Okay? Yung pangatlong halimbawa na ang Muslim, ang Kristiyano at ang Hudyo ay naniniwala sa Messiah. Kaya lang magkakaiba yung ating konsepto ng Messiah. Sa mga Hudyo, ang Messiah ay isang deliverer, isang savior na muling itatanghal ang bansang Israel at palalayain mula sa kamay ng mga imperial power or colonial power or mga bansa na ang tawag nila rito ay mga Gentile kingdom or nation na nagkontrol sa kanila sa mahabang panahon. So yung papel ng Messiah, darating ang Messiah para palayain sila sa kamay ng mga Gentile kingdoms na ito. At kalakip ng pagpapalayang ito ay ang pagre-restore ng kanilang religious
practices, kagaya ng pagtatayo ng templo at yung pagre-restore ng mga sacrifices, pagre-restore ng mga seremonya doon sa tabernacle o doon sa temple. Okay? At sa kanilang paniniwala, sa pagdating ng Mesaya, ang buong mundo ay mapupuno ng kaalaman patungkol sa Diyos. At ang bayan ng Panginoon ay titipunin mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Okay? So basically, sa kanila, ang Mesaya ay isang deliverer, isang savior. Okay? Pero ang konsepto ng Mesaya ng mga Kristiyano ay kakaiba sa konsepto ng mga Hudyo. Bakit? Kasi ang Mesaya natin is not only a political figure na magpupuno sa mundong ito, kundi siya ay isang spiritual figure na magdudulot ng hindi lamang temporary blessings or benefit sa mga mananampalataya, kung hindi ang Mesaya na ito ay magbibigay ng spiritual blessings. At kasama dyan yung katubusan ng kasalanan, kapatawaran, at ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. At naniniwala tayo na ang Mesaya natin ay pumarito na 2,000 years ago sa katauhan ng ating Panginoon Kristo. Para once and for all ay makapag-offer ng sacrifice, na sa pamagitan ng sacrifice na ito, ang lahat ng tao ay magkakaroon ng pagkakataong maligtas at manumbalik sa Diyos. And we also believe that Jesus Christ will come again for the second time. Sa muling pagkakataon, siya ay babalik at dito mapufulfill yung inaasam ng mga Hudyo na ang Mesaya ay maghahari sa buong mundo. Sa kanila kasi, hindi pa dumarating, darating pa lang. Sa atin, dumating na, nagdala ng spiritual blessing, umakyat sa langit, at babalik muli para maghari literally dito sa buong mundo. Okay. Ang mga Muslim, naniniwala rin sa Mesaya. At ang Mesaya nila, ay kung sino yung Mesaya ng mga Kristiyano, yun din ang Mesaya nila. Naniniwala, narinig nyo na ba yan? Yung teaching ng mga Muslim, na sa kanila, si Kristo ay babalik bilang Mesaya. At magdadala ng kapayapaan sa mundo. Similar, Kaya lang, ang malaking pagkakaiba sa kanila, si Kristo ay tao lang. And after, kung di ako nagkakamali, after 40 years ng kanyang, I'm not sure, pero yun ang nare-recall ko, 40 years ng kanyang paghahari dito, mamamatay siya. Yun ang konsepto nila ng Mesaya. Pero sa atin, we believe that Jesus Christ minsang namatay and He lives forever and ever. Hindi na siya kailanman magagapi pa ng kamatayan sapagkat nagtagumpay na siya. Okay. Ngayon, merong hula dito po sa Zechariah chapter 14 na sa huling panahon, ang sabi rito, "Behold, a day is coming for the Lord when the spoil taken from you will be divided among you. For I will gather all nations against Jerusalem to battle, and the city will be captured, the houses plundered, the women ravished, and half of the city exiled. But the rest of the people will not be cut off from the city." Darating daw yung time na ang Jerusalem, ang sabi diyan, pipisanin ang mga bansa laban sa Israel. Pipisanin. Historically, nangyari na ito sa kasaysayan ng mga Hudyo. Lagi silang kinukubkob.
at napagtatagumpayan naman nila. Okay. Sa kasaysayan, pag pinag-aralan natin, talagang dumaan sila sa samot-saring mga pagsubok at pakikipagbaka laban sa mga Gentile nation. Okay. Isang halimbawa, during the time of Nebuchadnezzar, sila po ay kinubkob, giniba ang Jerusalem, at yung ilan sa kanila ay dinalang bihag papunta doon sa Babylon, okay, at ang ilan naman ay nangalat. At sa loob ng 70 years, sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Babylonian Empire. Okay? Then after 70 years, nung si Cyrus na yung nag-ahari sa Persian Empire, nakabalik sila ng Jerusalem. Na-restore muli ang Jerusalem. Kaya lang mula sa panahon na yan, sila ay nasa ilalim na ng Gentile Empire. Hanggang sa nagtapos ang Medo-Persian Empire, sumalo ang Grecian Empire sa panahon ni Alexander the Great, still nasa ilalim pa rin sila ng kapangyarihan ng Gentile nation. Then after Alexander the Great, yung Roman Empire, at ito na yung scene dito sa New Testament nung pinanganak ang ating Panginoon. They were under the Roman Empire. At sa ilalim ng Roman Empire, yes, nag-i-exist pa rin sila as a people, nag-i-exist pa rin sila as a nation, pero nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng isang imperyo. Meron pa rin silang freedom of religion, nakakapag-exercise pa rin sila ng kanilang paniniwala, meron pa rin silang templo. Okay. May mga pari pa rin, may mga saserdote na nagpe-perform doon sa temple, na isasagawa pa rin nila yung kanilang mga custom and traditions, yung mga kapistahan. Kaya mababasa natin sa New Testament, yung mga kapistahan ay nagpupunta sila sa Jerusalem. Ibig sabihin, merong religious tolerance during that time. Okay? Pero yung kapayapaan na yon, na nung time na yon na na-enjoy nila, bagamat nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng isang imperyo at nag-enjoy ng temporary freedom, hindi absolute kasi nasa ilalim sila ng kontrol ng kanilang kaaway. Nung 70 AD, ang Jerusalem ay giniba at completely winasak yung templo. Bilang katuparan sa hula ng ating Panginoon na ang sabi niya sa mga alagad, nung pinakita yung temple, ang sabi ng Panginoon, nakikita ninyo, masdan ninyo ang templo na ito. Walang bato na mananatiling nakatayo sa kapwa bato. Ibig sabihin, yung temple ay masisira, magigiba. Okay. At yan ay nangyari nung 70 AD, after a series of revolt nung 66 AD, until 70 AD, finally, nagiba yung Jerusalem, yung temple. At mula noon, wala na tayong temple na nakikita sa Jerusalem. So, anong point ko? Yung sinasabi ng Bible na ang Israel ay papalibutan ng mga hukbo at ang Israel ay mai-involve sa mga digmaan, noon pa man, nangyari na yan. Okay? Nagiba na nga sila eh. Pero tandaan natin, those are pattern of events or cycle of events. Kung pag-aaralan natin ang Bible, paulit-ulit nangyayari sa kanila. Pero ang hula na tinutukoy dito sa Zechariah chapter 14 is referring to the future. Na merong isang digmaan na magaganap sa huling panahon na para ma-distinguish natin at makita natin yung pagkakaiba ng final battle na ito sa mga nagdaang battle, nakaraang battle ng Israel. Ano yung malaking pagkakaiba ng battle na ito na sinasabi yung mga hukbo ay titipunin yung mga bansa against Israel sa araw na yon. Ano ang pagkakaiba? Yung binasa nating verse, sa araw na yon, yung Messiah, yung Panginoon sa araw na yan ay tutungtong sa bundok ng
ulibo. At ano mangyayari sa bundok ng ulibo? May split into two. Mahati. Saan pa banda yun? Binasa natin yung kanina. Sa verse 2 yata. Yan. Oo. At ang bundok ng mga ulibo ay mahati sa gitna niya, sa dakong silangan at sa dakong kalunuran, at magiging totoong malaking libis. Ano yung libis? Ano yung libis? Valley. Di ba ang valley parang plain between two mountains? Isipin nyo yun. Kung yung bundok ulibo, mahati, tapos sa gitna ay magkakaroon ng valley, ganun kalakas na lindol yun. Ganun kalakas na lindol yun. Ayun, imposible bang mangyari yun? Imposible bang mangyari yun? Hindi imposible mangyari yun. May mga lindol nga na dati walang pulo nung magkalindol, nagkaroon ng pulo Yung dating may pulo, nung magkaroon ng lindol, nawala yung pulo. Di ba? May mga lugar na dating bundok, tapos nung magkaroon ng lindol, nag-collapse. Hindi po imposible ito, mga kapatid. At tandaan po natin, ang Diyos hindi nagsisinungaling sa kanyang salita. Literal man ito or symbolical itong nababasa natin dito. Okay? Ano man ang talagang interpretation niyan, pero ang bottom line dyan, mga kapatid, darating ang Panginoon. Darating ang Panginoon. At tayo ay nabubuhay sa panahon na kung saan ang tatlong Abrahamic religion ay full of expectation. Yung yung mainit na naghihintay at nag-aasam, at sa kanilang pakiramdam ay ito na yung panahon na darating yung Mesaya. Tatlong Abrahamic religion. Tanungin mo ng mga Hudyo. Pag Hudyo tinanong mo, sila, ang sinasabi ng ilang rabbi sa kanila, narito na ang Mesaya, i-reveal na lang. Ayun ang paniniwala nila. Sino nagsasabi niyan? Mga Jewish rabbi. Na sa kanilang paniniwala, in every generation, there is a potential Messiah. Hindi lang nare-reveal kung sino yon sa generation na yon. But in this generation, they believe that the Messiah is here. Panahon na lang inihintay para ma-reveal yung Messiah na yon. Tanungin mo ang mga Muslim. Ganon din sa kanila Naniniwala sila na hinugna ang panahon para lumitaw ang Messiah. Pero sa kanilang eschatology, sa kanilang paniniwala, sa inaharap, bago dumating ang Messiah, may lilitaw na false Messiah, Antikristo. Kaya nga, darating ang Messiah para puksain yung Antikristo na yun. Yun ang ang understanding nila. Ngayon ito, ang Messiah natin, saan manggagaling? Di ba sa East? Sabi doon? Sa East. Ang sabi dito, and in the day, verse 4, his feet will stand on the Mount of Olives, which is in front of Jerusalem, on the east. Ano ba yung east sa Tagalog? Silangan. Ngayon, pag nakita nyo yung, ito naman, makikita nyo ito sa sa internet, sa YouTube. Pag tinignan mo yung wall ng Jerusalem, yung Wailing Wall, merong section dyan na merong gate. Tawag nila dyan Golden Gate sa Jerusalem. Gate yon, pero mapapansin ninyo, sarado yung gate. Sinelyuhan. Hindi gate na nabubuksan, Tinakpan. Pero bakit tinakpan? The gate has been sealed since 1541. Sayang, wala tayong picture, Hindi tayo makakonect sa internet, Picture ng Golden Gate ng Jerusalem. Okay. The gate has been sealed since 1541.
the most recent of several sealing. Ibig sabihin, ilang beses na itong tinakpan. Its interior can be accessed from the Temple Mount. Oh. Para makapasok ka doon sa loob nun, hindi ka dadaan doon sa gate na yon, doon ka dadaan sa may Temple Mount. Yung kinalalagyan ng Dome of the Rock, yung templo ng mga Muslim. In Jewish tradition, take note in Jewish tradition, the Messiah will enter Jerusalem through this gate. Yung paniniwala ng mga Hudyo, ang Messiah, papasok sa Jerusalem dito sa eastern gate na ito. Ngayon, nung kasagsagan ng kapangyarihan ng Muslim, hindi sila naniniwala sa Messiah ng mga Hudyo. Kaya anong ginawa nila nung 16th century? Sinaraduhan yung gate. Sinaraduhan, nilagyan ng bato, nilagyan ng mortar, tinakpan. Ano ang ibig sabihin ng pagsiselyo na yon? Para wag makapasok yung Messiah. Sino ba yung Messiah ang inaasam na sa ismang gagaling? Messiah ng mga Hudyo. So kung ating i-analyze, yung Messiah ng mga Hudyo ay antikristo ng mga Muslim. Parang ganun mangyayari nun. Kasi ba't nila sinarhan? Kung naniniwala sila that they're expecting the same Messiah. Kaya lang, ibang Messiah eh. At the fact na sinelyuhan nila ito ng bato, naniniwala sila na ang Mesayang ito ay physical. Tao. Hindi makakapasok eh. Pero yun ang kinagandahan ng Mesaya ng mga Kristiyano. Kasi ang Mesaya ng mga Kristiyano, even the gates of hell shall not prevail. Ang Mesaya ng Kristiyano, kahit tinakpan ng bato yung kanyang kinalilibingan, on the third day, yung bato na yon ay nabuksan. Yung Mesaya ng mga Kristiyano, mga kapatid, may picture? Yung Mesaya ng mga Kristiyano, ayan yung gate. Tinakpan ng mga Muslim. Pero kahit anong takip ang ilagay mo dyan, ang ating Mesaya ay hindi po physical. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Merong kalayaan. At walang anumang makakahadlang, walang anumang makakagapos, walang anumang makakagapi sa ating Panginoon dahil ang Panginoon natin ay Espiritu. Kaya nga after resurrection nagtitipon sila sa silid sarado yung silid Nagulat sila, ba't nandoon ang Panginoon ano ang understanding ng tao pag ganun? Multo. Kung nagtitipon tayo ngayon dito, biglang nagpakita sa si Mario. Anong pakiramdam mo? Ano sasabihin mo? Ikaw ba yan, Brad? Oo, gusto kitang imbitahan. Sasama sana kita. Anong pakiramdam mo kung gano'n, di ba? Kaya siguro, nung nagtitipon sila at biglang napakita ang Panginoon, meron bang taong tatagos na hindi dumaan sa pinto, hindi dumaan sa bintana? So, ang Mesaya natin ay makapangyarihan sa lahat. Kahit ano pang paghahadlang nila, ay wala silang magagawa sapagkat ang Panginoon natin sa araw na yan, according to that verse, ay maghahari sa buong sanlibutan. Maghahari sa buong mundo. And on that day, ang sabi rito, and the Lord will be king over all the earth. In that day, the Lord will be one, will be only one, and His name, the only one. Maghahari siya
Darating po siya rito. Ngayon, ano ba ang theology ng mga Christians sa pagdating ng ating Panginoong Kristo? Ano ba ang paniniwala natin sa kanyang pagparito? Sudden? Wala nakakaalam? Bigla? Yes, ayun ang nature ng kanyang pagbabalik. Kaya nga dapat tayong maging handa sa lahat ng panahon. Pero tandaan natin, pag dumating ang ating Panginoong Kristo, yung mga pangakong binabanggit sa Bible, ano ang mangyayari sa mundo? Ang mundo ay magkakaroon ng kapayapaan, there will be a resurrection from the dead, yung mga namatay kay Kristo at yung mga nanatiling buhay sa kanyang pagbabalik ay babaguhin ang kanilang katawan, yung mga namatay ay babangunin at magkakaroon ng katawang hindi na nasisira at mapalad yung mga kasama doon sa unang pagkabuhay sapagkat hindi na sila mamamatay. Yung second death ay wala nang kapangyarihan sa kanila. Ano pa? Ang mundong ito ay mababalot ng kapayapaan at wala nang digma ang mangyayari pa sa loob ng 1,000 taon at ang mga tao, ang kanilang mga gamit pandigma ay i-convert nila into what? Sudsod, mga agricultural tools. At muli nating i-restore ang mundong ito. Wala nang kaguluhan. Maging ang mga hayop ay magiging maamo, magiging payapa. Mare-restore ang balanse ng ating paligid sa pagbabalik, sa paghahari ng ating Panginoong Kristo. Pero tandaan natin, mga kapatid, yung senaryo na yon na magandang pangako ng Diyos at magandang bukas, wala tayong magagawa para makarating tayo doon, kundi sa paraan na maging tapat tayo na lingkod ng Diyos. Maging handa tayo sa kanyang pagbabalik. Kasi hindi ka makakarating doon sa sarili mo. Ang tanging paraan para makarating doon ay maglingkod tayo sa Diyos. Manampalataya tayo sa Kanya. Manangan tayo sa Kanyang salita. Hanggang tayo ay nabubuhay, hanggang sa lagutan tayo ng ating hininga o dumating man ang ating Panginoon. Mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay kay Kristo pa rin. Meron tayong pakinabang. Ang point dito, mga kapatid, hanggang tayo ay nabubuhay sa mundong ito at naghihintay sa pagdating ng Mesaya, manatili tayong naglilingkod sa Diyos. Upang sa araw ng Kanyang pagbabalik, ay mapalad tayong makakasama. Pero tandaan po natin na ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo ay hindi naman yan kagyat or bigla na darating siya na walang kaabog-abog, walang alarm, walang paalala. At sasabihin nating, Panginoon, ba't bigla? Hindi mo kami binigyan ng warning, wala man lang abiso, wala man lang pasabi. Meron bang bisita kayo na biglang dumarating, hindi nagsasabi? Meron ba? Minsan sa bahay biglang kakatok. Hindi man lang nag-text, hindi man lang tumawag, hindi man lang nagpasabi. Minsan nangyayari sa kultura ng Pilipino sa ibang bansa hindi pwede yan Sa ibang bansa kailangan magsabi ka. Pag di ka nagsabi, unethical yun. Pero ang Panginoon, bagamat ang kanyang pagbabalik ay hindi natin alam kung kailan, pero hindi naman siya nagkulang ng mga paalala. Hindi siya nagkulang sa atin sa kanyang salita na nagpapaalala sa atin para sa araw na yun ay masurpresa tayo at mga tuwiran tayo. Panginoon, unfair. Hindi ako nakapaganda, ba't hindi mo ako binigyan ng abiso o hindi ka nagbigay ng reminder man lang? Bigla ka na lang dumating. No. Kasi alam nyo, mula noon, nung magsalita ang ating Panginoon na makakita kayo ng mga tanda, sa Matthew chapter 24,
Mula noon hanggang ngayon, nakikita natin yung tanda na yan. Hindi po yan hula para sa panahon lamang natin. Read Matthew chapter 24. Buksan niyo yung Matthew 24 sa Tagalog. Simulan natin sa verse 1. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kaniya ang kanyang mga alagad upang sa kanila'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Yung temple. Parang siguro, alam niyo, pride ng Hudyo yan eh. Ay tayo, ang isang tao na citizen ng isang bansa, kung ano yung may pagmamalaki ng bansa mo, parang, di ba, parang ano mo, proud ka na ipakilala, ituro yung simbolo ng inyong nasyon. Halimbawa, Pilipinas, ano bang simbolo ng Pilipinas na proud kang ipakilala na ito ang simbolo ng Pilipinas? Ano ba? Tilapia? Kalabaw? Luneta? Malunggay? Pambansang dahon? Oh. Sa structure, sa gusali, ano yung sinasabi nating Pilipino po ito. Ito po ang building namin. Ano ba yung naipagmamalaki natin? At least nakakuha ninyo yung ibig kong sabihin. Meron kang sense of meron kang pride bilang isang Pilipino. Kapag merong isang kahanga-hangang bagay na maipagmamalaki mo. So, yun yung parang ganun yung senaryo doon. Pinakita ng mga alagad yung gusali ng templo. Kung paano itong tinayo, paano itong pinaganda. Pero ano sabi ng Panginoon? Nagmamalaki nila yung templo. Pero ano sabi ng Panginoon sa verse 2? Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi ba ganinyo nangakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwan isang bato sa ibabaw ng isang bato na hindi ibabagsak. Anong naramdaman ng mga Hudyo? Na yun yung kanilang identity as a nation. Yung temple, ang identity nila as a religious people na naniniwala sa Supreme Creator. Yun yung simbolo ng kanilang paniniwala. Yun yung simbolo ng kanilang kultura. At nung sabihin ng Panginoon, magigibayan. Mawawasak. Ano kayang pakiramdam nila? Nakakalungkot yun. Ano ang sabi diyan? Ibabagsak. Verse 3. Ngayon, nagtanong yung mga alagad. Samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo. Naalala niyo yung olibo? Binasa natin si Zechariah. Samantalang sila'y nakaupo sa bundok ng olibo, ay nagsilapit sa kaniya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Isang normal isang normal na ugali ng tao, gustong malaman yung hinaharap. Di ba? Gustong malaman yung detalye ng bukas. Yun yung kanilang damdamin. Panginoon, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Anong sinagot ng ating Panginoon? Ang sabi ng Panginoong Hesus, sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Tuloy. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Tanong, sa panahon ba nila hindi lumitaw ang bulaang propeta? Ibig sabihin, mula noon sa panahon nila hanggang sa panahon natin, tuloy-tuloy yan. Yan ang masasaksiyan ng tao. May mga lilitaw na bulaang propeta. From the first century church
down to the 2nd century, 3rd century, nang maging official religion ang Kristyanismo sa Roman Empire. Then 4th century, 5th century, hanggang Middle Ages, hanggang modernong panahon, hanggang sa panahon natin, lumilitaw ang mga bulaang propeta. Walang yugto sa kasaysayan ng Kristyanismo na walang bulaang propetang lumitaw. Hanggang sa panahon natin. Tuloy-tuloy yan. Ano pa? Sabi dyan. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga lingangon ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magalumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapat hindi pa ang wakas. Tanungin ko kayo, kailan hindi nagkaroon ng digmaan? Wala, mula noon hanggang ngayon, ang digmaan ay tuloy-tuloy na naririnig natin, na babalitaan natin. Digmaan during that time of the empires. Di ba? Panahon ng mga imperyo. Digmaan, World War I. World War II. Nabuo ang United Nations. League of Nations. Para maiwasan na yung ganitong major conflict na digmaan pandaigdig. Pero, naresolba ba? Natigil ba yung digmaan? Hindi. Meron pa rin eh. At hanggang ngayon nakakarinig tayo ng alingangon ng digmaan. Hanggang sa dumating yan ng ating Panginoon, meron yan. Kasi yung sabi doon, sa time na yon, bago dumating ang Panginoon, ang Jerusalem ay mapapalibutan ng mga hukbo. Sila lang ba ang magkakaroon ng conflict? Sila lang ba ang magkakaroon ng war? Hindi ho. Pati tayo, nangangamba tayo ngayon. Hindi po biro ito. West Philippine Sea. Anong laban natin? Anong gamit natin? Bangka. Sa kanila ano? Barko, malalaki. Anong meron tayo? Nakasanda lang tayo sa United States. Pag magkaroon ng gera, anong laban natin? Tapang. Yun lang ang panlaban natin. Kaya yung mga matatapang dyan, dapat padalayan dun. Sa West Philippine Sea. Yung mga mainitin ng ulo, yung mga nagro-road rage sa kalsada, yung mga siga-siga, nang dapat padala ron sa West Philippine Sea. Sila yung parapin dun sa mga inchik. Kahit isang bansa, mga kapatid, wala tayong masasabing ligtas na bansa. May mga digmaan mula noon hanggang ngayon. Ito ay pattern of event, series of event. Para patunayan sa atin sa mundong ito, hindi natin makakamit ang lasting peace. Dahil ang Prince of Peace lamang ang makakapagbigay nito, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Ano pang sabi dyan? Next verse. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Anong kasaysayan na hindi nagkalindol at hindi nagkaroon ng tagutom? Wala. Laging meron yan. Ngayon lang, merong umiikot ng paningin dito eh. Sa gutom. Tagutom. Lindol. Ano pang sabi sa verse 8? Datapot ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Verse 9. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa mga kapigatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapopuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Tanungin ko kayo, maaring sabihin ninyo, hindi natin ito naranasan sa Pilipinas, pero walang kasaysayan sa panahon ng iglesia na ang iglesia ay hindi dumanas ng persecution. Maaring tayo hindi nakaranas ng kagaya ng persecution sa panahon ng mga apostol, pero may mga bansa, mga kapatid, sa Indonesia, mga Christians, yung iba sa kanila ay pinapatay, tinataga. Sa China, sa ibang bansa, sa Middle East, lalo na nung mga panahon na talagang maigpit ang Middle East sa ibang religion, talagang hinuhuli, binibilanggo, hinahagupit, at may napupugutan pa ng ulo. So mula noon hanggang ngayon, nangyayari yan mga kapatid. Ano pa? Verse 10. At kung magkagayoy, marami mga titisod.
Dito lang, ilan yung tisod? Mga kakanuluan ang isa't isa at mga kakapuotan ang isa't isa. 11. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. So see, ito ay pattern, series of event. Series of event. Ano ang malaking pagkakaiba? Ang malaking pagkakaiba sa panahon natin, kumpara sa panahon nila, bagamat parehong nangyayari ito, ang malaking pagkakaiba is the intensity and the frequency. Yung dalas at yung intensity, yung bigat. Yung bigat. Ang lindol meron noon, pero tandaan natin, ibang lindol ngayon. Di ba? Mahati sa dalawa yung olibo, bundok ng olibo. Magkakaroon ng bali sa pagitan. Ang mga puloy maglilipata sa pulo. Yes, may tagutom. Pero matinding tagutom ito. Wala pang ang tagutom eh. May mga taong laging gutom. Wala pang tagutom. Hindi ito biro, hindi ito hindi ako nagjo-joke. Alam niyo ba, ito ay tinatawag ng health concern issue, hindi sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ano yung sakit na sinasabi ko? Diabetes. Diabetes. Yan yung sakit na lagi kang gutom. Sino mataas ang sugar? Sabihin nyo kung hindi totoo yung sinasabi ko. Ha? Totoo? Parang madali kang makaramdam ng parang gutom. Oh. Pag nagkaedad ka, talagang minsan issue yan. Ako, tumataas na rin ang sugar ko. Pero, binabalanse ko ng asin. biro lang. Gamot ang kailangan dyan. Yung sinasabi ng Bible na salot, lindol, taggutom, kahirapan, digmaan, lahat ng yan, mga kapatid, makikita natin sa ating panahon, yung frequency, yung intensity niyan, pabigat ng pabigat. Ngayon, kung ikaw ay isang Kristiyano, nabasa mo na ang Bible, pinalalahanan ka na, nagbigay na ng warning ang Diyos, alam mo na kung ano ang meron sa future, alam mo na kung ano yung kasunod niyan, pagkatapos, baliwala pa rin sa'yo. Hindi ka pa rin nag-iingat, hindi ka pa rin nagbabalik loob sa Diyos. Sa kabila ng mga paalala ng Kanyang salita na tayo ay nasa mga huling araw at ang Mesaya ay darating na, malapit na sa ating panahon, wala tayong pwedeng ibang gawin kung hindi maghanda sa pagbabalik ng Panginoon. There's no other escape. There's no other way than to prepare in the coming of the Lord. Yung iba sa atin, naghahanda na baka magkaroon ng gera, baka magkaroon ng kahirapan, hindi masamang maganda ka. Pero tandaan mo, yung paghahandang yan ay temporary lang. Limitado yan. Limitado yan. Pero tandaan natin, hindi natin mapipigilang mangyayari yan. Pero ang tunay na paghahanda, anong sinasabi sa atin ng Lucas 21? Mangagpuyat tayo at manalangin, tumingin tayo sa ating Panginoon Kristo sapagkat ang ating redemption ay malapit na. Ang ating katubusan ay malapit na. Maaring maraming mga tao binabaliwala ito. Ang mga humanist, ang mga taong mga aral, mga matatalino, binabaliwala nila ito. Sa kanila ito'y isang kahangalan, sa kanila ito'y isang religious propaganda para lamang matakot ang mga tao at makapaghikayat ng mga follower. Pero no, sa atin ito'y isang seryosong bagay, mga kapatid, sapagkat alam natin na ang Diyos hindi nagsisinungaling sa Kanyang salita. At ayaw natin na tayo ay masurpresa isang araw
Naahantong tayo doon sa panahon na wala na tayong pagkakataong pang bumalik. Yun ang masaklap. At yun ang ayaw nating mangyari. Yun ang ayaw nating mangyari. Kaya po ang kaligtasan siniseryoso. Siniseryoso. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay tinitiyak. Ang kaligtasan, wino-work out, ini-exercise. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay ibinabahagi. Ang kaligtasan ay ipinipilit sa mahal sa buhay. Habang may lakas ka, habang may buhay ka, at alam mo yung anak mo ay mapapahamak, yung asawa mo ay mapapahamak, hindi ka sumusuko, hindi ka bumibigay, pinipilit mo, ang sabi ng Bible, pull them out of the fire. Contend for the faith. Bakit? Alam natin na kapag humantong doon sa point of no return, mga kapatid, wala ka nang magagawa. Pag humantong ka ron sa point of no return, mamumulat isang araw ang iyong mata, nandoon ka na, wala ka nang pagkakataon pang bumalik. But today is the day of our salvation. At ang salita ng Diyos nagpapaalala sa atin, Jesus is coming very soon. May mga palatandaan ba? May mga mababasa ba tayo sa Bible? Marami. Nakikita ba natin ito sa ating panahon? Nakikita na natin, mga kapatid. Kailan tayo maghahanda? Kailan tayo magiging mainit? Kailan tayo magsiseryoso? Kapag sumabog na ang mga bomba atomika? Kapag sumabog na ang mga bulkan? Kapag bumagyo ng pagkalakas-lakas na bagyo at nagiba ang ating bahay, doon lang tayo tawag sa Panginoon, tulungan mo ako. Kapag ang pakiramdam mo ay hopeless na, parang wala ka ng pag-asa, parang sukol na ang buhay mo, doon ka lamang matatawag, Panginoon, tulungan mo ako. Kapag walang-wala ka na at hirap ka na at doon mo lang naisip ang Panginoon, Panginoon, sakluluhan mo ako. Yun ang ayaw nating mangyari. Kasi kapag tumunog ang trompeta at dumating ang Panginoon, hindi mo pwedeng sabihin, Lord, sandali. Wait lang, wait. At luluhod muna ako. Wala na. Tandaan natin, wala sa atin ang luxury of time. Wala sa atin. Yung kala natin, yung panahon, hawak natin, malakas pa tayo. Bata pa. Wala, hindi natin hawak yan. Hindi natin alam kung anong pwedeng babagsak. Hindi natin alam kung anong darating. Di ba? Paalala ulit, di ba? Si Brother Mario, kapatid natin. Sinong sabi na, yun na pala yung huli nating salo-salo tayo. Nagkukentuhan pa kami, tinakot ko pa nga siya Biniro ko pa Kasi di ba nahihilo siya nung nandun siya sa duyan, tapos parang, siya. Tapos nung kumain na, luminaw daw yung niya, yung paningin niya. Gutom lang pala, luminaw yung paningin niya. Tapos nagbibiroan pa kami. Tapos nung mag-testify siya, di ba medyo, nung nagsasalita na siya, medyo naluluwa-luwa siya. Yun na pala yung, alam ba natin yun? Alam niya kaya? Tayo, alam kaya natin? Alam kaya natin? Kasi kung alam mo, mauuna kang mag-avail ng St. Peter Di ba? May nakakaalam ba? Wala. Minsan nga, yung isang tao na sa tingin mo malapit na o mauuna na ilan pa yung nag-overtake Dalawa pa yung nauna, may nauna pang 3. Siya hanggang ngayon buhay pa rin. Swerte mo kung ganun. Paano kung kala mo you have the luxury of time? At sabi mo, yung people pa naman ako, malakas pa ako.
Marami pa akong pwedeng gawin. Kayang-kaya ko pa, babalik na lang ako kapag ano na. Papaano kung nandoon ka sa kalagayan na yun? Hindi man dumarating pa ang Panginoon, pero dumating si kamatayan sa buhay mo. Diba? At sabihin sa iyong, kinakauna kita. Makakaano ka ba? Makakapangatuwiran ka ba? Buti kung magaling ka mambola at mabola mo siya. Pero sabi ng Bible, walang nakipagbuno, nakipagpunyagi sa kamatayan at siya'y nagtagumpay. Isa lang yun, ang ating Panginoon Kristo. Pero tayo, ang pagpupunyagi natin, ang pakikipagbaka natin habang tayo ay buhay. Yan yun, pagpipilitan natin, dalhin ang ating sarili, sisikapin mo, huwag ka nga asa sa iba. Dahil pag wala na yung iba, mag-isa ka na lang tatayo. Work out your own salvation. Hindi mo pwedeng iasa sa magulang mo yan. Hindi pwedeng mainit ka ngayon dahil niyayaya ka ng magulang mo. Hindi pwedeng narito ka ngayon dahil may inaasahan ka. Hindi. It's between you and God. It is your own salvation. Kaligtasan mo yan. Pagsisikapan mo, pagsisikapan ko. Magpapalakasan tayo, pero kahit anong palakasan natin, nasa sayo ang desisyon. Ikaw ang may desisyon. Ikaw ang magpapasya, ikaw ang maghahakbang ng iyong paa. Ikaw ang maninindigan, ikaw ang magpapasya sa buhay mo. Ikaw ang dapat na mag-reflect. Wala kang pwedeng ituro, wala kang pwedeng sisihin. Ikaw ang tatayo sa harapan ng Diyos at magbibigay sulit tayong lahat sa Panginoon. The time is at hand. Tumingin ka sa Jerusalem. Mga Hudyo ay naghihintay na. Ang marami sa kanila naniniwala na ang Mesaya nila nandito na. Sino yung Mesaya na yun? Ang mga Muslim naniniwala sila na ang Mesaya nila is about to be revealed. Kasi naniniwala sila na ang Antikristo ay narito na. At ang tanging makakagapi lamang sa Antikristo ay ang Mesaya. Kung sila nagiging mainit, alam nyo, yung mga Hudyo, meron silang tinatawag na ano ngayon, yung outreach Judaism. Gaano ka-aktibo ito? Binubusan nila ng pondo ito. Ibig sabihin, ganun sila ka-eager, ganun sila ka-excited. Binubusan nila ng pondo, hinihanda na nila, tingnan nyo, para sila maghanda, inihanda na nila ang mga kasangkapan ng templo. Puro ginto ito, yung kandelaryo, yung Ark of the Covenant, yung laver, lahat ng kasangkapan doon sa tabernacle, inihanda na nila. Ibig sabihin, talagang naniniwala silang naroon na. Yung plano ng temple, paano ito tatayo, anong disenyo, lahat nakahanda na eh. Pagkatapos, nagmi-mission sila, hinihikayat nila ang mga Hudyo, magbalikan na kayo. Yung mga Hudyo na na-convert sa Kristyanismo, hinihikayat nilang bumalik kayo. Ganun sila kainit. Ang mga Muslim, ganun din. May mga TV program sila, may mga pamamahayag sila, may mga crusade din silang ginagawa. Maririnig mo sila sa mga social media ngayon. Nangangaral sila, mga kapatid. Mainit sila sa kanilang paglilingkod. Handang-handa sila. Kahit pa makipagpatayan sila sa ngalan ng reliyon. Handa silang maglagay ng bomba sa kanilang katawan. Maipagtanggol lamang ang kanilang paniniwala. Tayo, ibang bomba pinapasabog natin. Anong paghahanda natin? Sila handang-handa. Tayo, Sunday na, yung damit natin, hindi pa handa. Sarili natin, Sunday na, hindi pa handa. Kailan tayo kikilos? 5 minutes before 9. Sila hindi. A week before, handa na sila. Napansin ba natin? Ano bang meron sa mga Kristiyano? Talaga bang ganun ba tayo ka-eager? Ganun ba talaga tayo kainit? Kasi pag makikita mo yun sa kilos eh. Sa kilos.
Yung kahandaan ay mahalaga. Tandaan po natin, pag hindi tayo handa sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, wala ka ng ibang panahon pa para maghanda. Ngayon yun, mga kapatid. Tayong lahat ay tumayo. Let's all stand. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw ng paghahanda. Wag seryosohin natin, wag nating baliwalain. Mga kapatid, hindi biro ang ating panahon. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Meron tayong tinatawag na tipping point. Nadudoon na tayo sa gitna, mga kapatid. Konting galaw na lang, konting usod na lang, magkukulaps na ito, babagsak na ito. Ang tanong, gaano tayo kahanda? Gaano kalalim ang relasyon natin sa Diyos? Gaano kalalim ang ating pananampalataya? Ang ating panalangin? Kamusta ang ating pamilya, ang ating mga anak? Tayo ba ay nakasentro lamang at nakapokus lamang? Ang ating bang kahandaan ay narito lamang sa mundong ito? Minsan, ang ating focus ay naroon lamang sa paghahanda sa material na bagay, paghahanda sa buhay na ito, sa ating karir, sa mga material na bagay na gusto nating makamit. Hindi yung masama yan, pero tandaan natin, lahat ng yan ay mauuwi sa wala. Pero, ihanda mo yung masigit. Pagtuunan mo ng pansin, yung masigit, at ito'y walang iba, kundi ang iyong kaluluwa, ang kaligtasan ng iyong kaluluwa.